Ay mga kasosyo, my name is David and today pag-uusapan natin kung paano maging negosyante ang dating empleyado. Nangarap ka rin ba before na maging isang business owner? Pues, subaybayan mo lang itong vlog namin at ipapaalam namin sa inyo kung paano maging negosyante ang dating empleyado. 7 years ago, full-time employee kami ng wife ko sa BPO company. Isipin mo yun, BPO company yun. Usually ang offer dyan is around 5 digits. Diba? Pero hindi pa rin nagkakasya yung salary namin ng wife ko. Bakit? Kasi marami kaming expenses. Like monthly bills, expenses sa pagkain, expenses sa gastusin sa bahay like mga commodities, panggastos sa mga anak ko kasi maliliit na sila noon. Hindi kinakaya ng salary namin. So anong ginawa namin ng wife ko? Naghanap kami ng sidelines. Naghanap kami ng iba pang pagkakakita. Ano-ano yung mga ibang pagkakakita ngayon? Nagtinda kami ng perfumes. I remember before, nagdala pa ako ng perfume sa office namin, sa BPO. And then inaalo ko yung mga coworkers ko. Alam nila yan, syempre. Nagbibenta ako ng mga yan. Nagbibenta rin kami ng mga bags, shoes, everything na pwede namin pagkakita ng wife ko. I remember there's a time na yung wife ko pa is may dala-dalang malaking bag sa BPO company para lang magtinda, and at the same time ipapaship pa niya yon sa mga customers namin, diba? Yun yung naging buhay namin sa pagsa-sidelines namin. And then after that, nagkaroon kami ng isang maliit na stall sa isang maliit na mall sa Divisoria. Ayoko na mag-name kung anong mall yan. Pero I remember, yung stall namin yon is buo siya, tas half, nag-rent kami ng half. Bakit? Kasi gusto namin mag-focus ng wife ko kung paano magkaroon ng income na nagde-depend ka sa pagbe-business ka. Pero at the same time, nagtatrabaho pa kami ng wife ko. And then, what happens next is, hindi medyo nag-grow ng konti yung business namin. Lumipat kami ng ibang line of business noon. Lumipat kami ng ibang stall sa katabing mall lang naman. Unfortunately, nung lumipat kami noon is medyo naging struggle yung life namin kasi ang line of business namin before is na pinili namin is printing. Nag-printing kami during that time. I think that was 2 or 3 years, 2 years na nag-printing kami na hindi successful. Medyo naging mabigat yung business namin. What we did is, ang ginawa namin is nag-shift kami ng binibenta. Imbes na mag-printing kami, nag-buy and sell kami. Lumipat naman kami sa another katabing stall. Unfortunately, medyo hindi maganda yung flow kaya bumalik kami sa pagiging empleyado. Bakit kami bumalik sa pagiging empleyado? Kasi gusto naming masustain yung business na pinipili namin ngayong buy and sell. I remember the time na night shift ako, tapos papasok pa ako in the morning para lang bantayin yung business ko. Tapos yung wife ko naman, siya naman yung papasok in the morning, tapos magbabantay naman siya in the afternoon. Diba? Ang hirap ng ganung situation. Pero kinaya namin, yun yung mga financials, yun yung mga struggles na naging buhay namin. After that, I think ang best part namin is nung nagkaroon ng pandemic, year 2020, wherein wala kang ginagastos, wala kang expenses, pero meron kang opportunity para kumita. Kasi meron kaming pass noon. I remember meron akong pass noon, gate pass para makalabas. So, ginagawa kong opportunity during that time is ako yung nagde-deliver sa customer ng mga orders. Yung in-order pa namin sa mga pools, yung mga swimming pool. Yun yung mga binibenta namin before. Yung wife ko yung nagpo-post sa FB. And after that, doon naging flourished yung business namin kasi dumami na dumami yung umorder. Nung natapos yung pandemic, year 2021, naging capable na kami na kumuha ng buong stall. Imagine niyo, buong stall na yon para magkaroon kami ng business. By the way, ang business namin ngayon is
magbebenta kami ng mga furnitures sa Divisoria. Check out nyo na lang BDS, and then Bodega and Direct Supplier online yan. And then after 2021 doon naging magaan yung negosyo namin. So to top it up, paano maging negosyante ang isang empleyado? You have to be focused on what you want to have. Kailangan focus ka talaga kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, at kailangan panindigan mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo, diba? Maging focus at magkaroon ka ng panindigan, kasi kung wala yon, isang problema lang siguro, magigiba ka na, babalik ka na sa kung ano yung nakagisnan mo or kung saan ka komportable, hindi ka nga yung comfort zone mo. Kailangan umalis ka sa comfort zone mo para makuha mo kung ano yung gusto mo. And we, my wife and I, both did what we have to do para maging accomplish yung target namin sa buhay. Hopefully this vlog would help you out doon sa mga gusto magkaroon ng sariling business nila. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, and time will come, you will reap what you sow. Okay? So that's all mga kasosyo, and good night.